So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon may lumalabas ngayon na bali-balita na ni-raid daw po yung KOJC ng NBI at ito daw po ay scripted. Ito daw po ay stage. So, tayo naman mga kababayan, hindi naman tayo basta-basta maniniwala, pero ngayon, tingnan ngayon natin kung ano ba yung relasyon ng NBI, director nga po ng Davao City or ng Davao Regional, NBI Regional o Region 11 dito nga po sa mga Duterte. Okay. So sabi ngayon dito kasi mga kababayan, no, ito nakuha ko to sa SMNI eh. Di ba? So sabi dito, so tuwan-tuwa yung mga SMNI dito eh. Ito nakuha ko to kay Attorney Torion. Torion. So sabi dito, no, ito tingnan nyo kasi ako talaga mga kababayan, nung ni-raid po ng NBI yung Davao City, ako talaga nagduda talaga ako eh. Sabi ko bakit ganoon? 'Di ba? Bakit ganoon? 'Di ba bakit welcome na welcome sila? Parang ano pa nga ata, parang pinagmerienda pa nga ata sila sa loob eh. So sabi dito ni ni Attorney Carion, sabi dito, this proves that KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And we hope and pray that the PNP would take notice of the search being conducted this afternoon, that it was conducted properly by elements and agents of the National Bureau of Investigation. Alam niyo mga kababayan, alam niyo yung pinaka-ayoko talaga sa tao, yung double standard. Una kasi mga kababayan, nagrereklamo itong mga KOJC na bakit daw sila pinasok ng PNP noon, wala namang search warrant. Bakit daw pilit na inahalungkat yung loob po ng compound ng KOJC Kingdom, wala daw silang search warrant. Ito, wala rin naman search warrant ito. Arrest warrant lang din naman ito. Bakit nyo pinapasok? Makuha nyo yung point mga kababayan. Di ba sabi ng mga KOJC kulto yan eh. Hindi kayo pwede pumasok sa amin kasi wala kayong search warrant. Arrest warrant lang meron kayo. O ito, pinapasok niyo yung NBI, wala ring search warrant, arrest warrant lang din. Bakit niyo pinapasok? Di ba, doon pa lang, parang, teka lang, no? Parang merong kakaiba dito, Kasi una sana, maintindihan ko yan, eh. Kung pumasok yung NBI nang walang, kung pumasok yung NBI sa KOJC na merong search warrant at tinanggap ninyo, maintindihan ko yun. Maintindihan ko yun. Yun nga lang, parehas naman kayong walang search warrant. Parehas lang kayong arrest warrant lang yung dala ninyo. Yung police hindi nyo pinapasok, yung NBI pinapasok ninyo. Pinagmerienda nyo pa. Pinagmerienda nyo pa ata. O, di ba? Ayan na yung sinasabi ko sa inyo. Para tayong nakakalokohan eh. At saka mga streetwise, tatlong araw na nila sinasalsal to. Tatlong araw na to. O kita nyo, NBI, magagaling ang NBI, magagaling ang NBI. So sabi pa dito, no, okay, hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas. So ibig sabihin, may armas din yung NBI, di ba? Dito ko makipag-cooperate po sila sa amin. The KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court. Una kasi mga kababayan, nuhuliin si Kibuloy. Hindi naman pwedeng, ang bobo naman nito ni Attorney Torion eh. Hindi naman pwede na magpapaalam ka pa sa KOJC na, oy, tao po, uhuliin namin si Kibuloy. Pag hinuli nyo si Kibuloy, dapat biglaan yan, mabilisan yan. Pag nagpaalam pa yung mga pulis na yan, hindi tinago nyo lang. Si Boss Mike nandito. Tapos sabi pa dito, no, meron pa yun dito eh. Sabi naman to ni si Albao. Si Albao. Ito yung NBI na pumasok. Sabi dito, no, pinasok natin yung buong area and so far, wala tayong nakitang mga akusado. Paano ka scripted? Paano nyo makikita scripted? Paano nyo makikita si Kibuloy, nagpaalam kayong papasok kayo? Para naman tayong kakalokohan nito, Albaw eh. Ito with due respect to the NBI, no,
Siyempre ako, naniniwala naman ako na kailangan nating galangin yung NBI na yan. Pero ang point dito mga kababayan, naka-schedule na po yung PNP para pasukin po yung KOJC. Naka-schedule na po yan. Alam na po ng PNP na si Kibuloy po nasa loob mismo ng KOJC compound. Bakit kayo pumasok? Doon ako naiinis eh. Well, alam ko naman na trabaho talaga ng NBI na pumasok dyan sa KOJC na yan at magbigay ng arrest warrant kasi nga po judiciary. Yung NBI po, parte po ng judiciary. So alam ko naman na trabaho ng NBI yan. Pero ang point dito mga kababayan, naka-schedule na po yung PNP para pasukin po yung KOJC. Bakit kayo nangialam? Oh. So sabi dito ni ano bang sabi ni Boss Mike? Ang bilis kasi. Sabi ni Boss Mike no, ni Insan. Ibig sabihin Insan, takero talagang salsa. Oh, di ba? Oh, so sabi pa dito, tingnan niyo to ha. Oh. Ito yung ano ito yung video. Kasi alam niyo mga babae kung bakit din ako nagtataka dito. Nakailang serve na ba ng arrest warrant yung NBI? Nung binaba po yung arrest warrant, NBI din po nag-serve. 3 months ago. Na-serve nyo na yung warrant, tapos sinerve nyo ulit. Sinerve nyo na yung warrant dati, tapos sinerve nyo ulit. Parang nalalabuan ako dun eh. Di ba? Yung kaso po ni Kibuloy, nasa RTC ng Davao yan. Tapos, nilipat po yan sa Pasig. Tapos nung binaba po ng Pasig yung arrest warrant, NBI din po nag-serve. Na-serve nyo na dati, sinerve nyo ulit. O tapos ito pa yung malupit dito. Tingnan nyo ha. Sabi ni ano dito, ni Director, pangalan ng director na yan, Director ng NBI sa Davao, sabi niya ito. Warrant of arrest issued by RTC 159 of the Pasig City, O yung sa Pasig. RTC 106 O yung sa Pasig. originally from RTC 12 of Davao City. Dalawang warrants naman. O, sa Davao. And yung contempt warrant from the Senate, no? Ito na-serve na to Yung arrest warrant ni Kibuloy ng Senado, na-serve na to Di ba? Na-serve na yun eh. Tapos sinerve nyo ulit. Pinasok namin yung kingdom, no? Consists of 4.2 hectares. Oh. Yung kingdom po ni Kibuloy, 30 hectares. Tapos yung pinasok nyo lang 4 hectares. NBI Davao to, NBI Davao. NBI Davao to. NBI Region 11. A 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Actually, hindi pa siya tapos. Wala pa nga. Alam nyo kasi, 30 hektarya po yung kingdom ni Kibuloy. So ngayon kung kayo po ay hanapin nyo si Kibuloy, kung kayo po ay mga 20 or 100 lang, magtatago lang po yan sa loob. Isipin nyo, di ba? Ano yan eh, 30 hectares yan eh. O for example, si Kibuloy nandito. O andiyan si Kibuloy. NBI nandito. O pagpapunta siya dito, lilipat na si Kibuloy sa kabila. Ang continue eh. Dapat kasi dyan mga kababayan, kapag hinalungkat ninyo yung KOJC compound, isang bagsakan lahat-lahat. Kasi kung konti lang kayo, lilipat ng lugar yan. Di ba? Para namang with due respect to the NBI, no? Ulitin ko lang, ginagalang ko naman kayo. Kasi parte kayo ng judicial system natin. Pero syempre, ngayon kasi medyo nakakapagduda na kapag Davao mismo ang kumilos, medyo magdududa ka talaga. Kasi ito, NBI Davao ito eh. Oh. So, di ba sabi nga ni, tama, agree dyan Ma'am Litisa. Sabi nga ni General Torre, malapit nang mahuli. Tapos kayo naman, umepal kayo. Para namang, sabi pa dito na, continue pa natin. Okay. So, sabi pa dito, ito yun eh. Oh.
Kibuloy. Ito, sabi ni General Torre to, no? Okay. Kibuloy, nagtatago lang sa KOJC compound. 'Di ba? PRO 11 chief. Sabi nga po ni General Torre ito. 'Di ba? So ayan, no? Sabi dito. Oh. Kinumpirma ni Police Regional Officer Director Brigadier General Nicolas Torre na nagtatago lamang sa ang puganteng si Kibuloy, 'di ba, sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin sa Davao City. Sa ambush interview sa Camp Crame, sinabi ni Torre na malaking hamon sa kanila ang pag-aresto kay Kibuloy dahil sa laki ng pinagtataguan nito. So 30 hectares nga, 'di ba? Dagdag pa niya 30 hectares ang lawak ng compound ng KOJC na may 41 na istruktura. At ang dome pa lang ng KOJC ay may apat na Araneta Coliseum na ang laki. O, di ba? So ngayon mga kababayan, dahil po dyan, ito pakita ko sa inyo. O. Ngayon, kumakalat ngayon ng balita. Ito kanina, nabalita lang to kanina sa Manila Times. Yan o. The Manila Times. Yeah. NBI raid on KOJC compound stage. Oh. May nagdududa na po talaga. May nagdududa po na stage po yung pag-raid ng NBI. So sabi pa dito. Okay. Basahin lang natin, sabi dito. The raid was carried out last Friday by a team from the NBI Region 11. So Davao nga talaga. Led by Director Archie Albao. Okay. Tandaan niyo yung pangalan Archie Albao. Albao said the serving of the 3 arrest warrants took an hour but the operation was peaceful. Paano nga stage nga? Di ba? In an interview over a social media platform following the raid, Arlene Stone, so si Arlene Stone, yung dating member ng kulto, a former KOJC official and key complainant in the case against Kibuloy said that the raid was part of the efforts to sabotage the case by some person who remain loyal to Kibuloy. Di ba? Tapos ito pa. Stone alleged that regional director has close ties to Kibuloy and former President Rodrigo Duterte. So ito mga kababayan, yung sinabi ni Arlene Stone, mabigat na paratang ito. Di ba? Sabi niya kasi, Stone alleged that the regional director has close ties to Kibuloy and former President Rodrigo Duterte. So, ang tanong dito, totoo ba to? Totoo ba talaga na dikit si Duterte at saka itong si Albao, yung NBI director? So, ngayon, hanapin natin. May nakita tayo dito. Ito nabalita ito noong 2022. Bago matanggal si Duterte bilang presidente, bago matapos po ang term ni Duterte bilang presidente, may nakita ako dito isang balita. March 11, 2022. Isipin nyo, di ba? Matatapos na lang yung termino mo nito. Natapos po yung term ni Duterte June 30, 2022. So March, April, May, June, 3 buwan na lang. 3 buwan na lang po. Matatapos na yung termino ni Duterte. Ang ginawa niya dito, nag-promote siya ng 14 NBI officials. At dyan po sa 14 NBI officials na yun, mga kababayan, kasama dito si Albao. Ito. Ano, lino-linaw Promoted to the rank of Director 3 were Emeterio A. Dongalo Jr. Ito Arcelito Cernal Albao. So sa kaka-research ko mga kababayan, itong si Albao, dati po siyang Region 3. Sa Region 3 po siya naka-assign dati. Tapos nung pinromote siya ni Duterte bilang Regional Director, nilipat po siya sa Davao City. So ngayon, ewan ko lang sa inyo mga kababayan kung ito ba ay sapat na dahilan para sabihin natin na merong close tie itong si Albao sa mga Duterte. Kasi una sa lahat, dati sa Region 3 si Albao. Nilipat nila ng Region 11 bago umalis si Duterte bilang presidente. Pinromote ni Duterte itong si Albao,
nung patapos na po ang Duterte presidency. Diba? So doon pa lang medyo magtataka na tayo eh. Diba? At least, yung sinasabi nga po ni Arlene Stone, kahit papaano, may nakita tayong connection. Kasi una mga kababayan bilang isang presidente na ikaw yung nagpo-promote, hindi mo naman ipopromote yung isang tao kung hindi mo gusto eh. Di ba? Meron bang KOJC member dyan na nagko-comment? Kung nyo pansinin yan, Palmolive Girls yan eh. O yan no. So dyan po sa 1,900 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palig na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito? Na kayo ba, naniniwala ba kayo na itong pagsugod nga po ng NBI sa loob po ng KOJC compound ay isa po itong stage or parang for publicity purposes only? At kayo ba naniniwala ba kayo na ang pagpasok po ng NBI dyan po sa KOJC compound ay medyo na-bypass po yung PNP dito? Pero para sa akin, ano yan, NBI yan. NBI yan, kailangan nating respeto yan. Pero syempre, hindi po natin talaga mapagkakaila na magtanong. Kasi medyo malabo. Nalalabuan po tayo. Sana maliwanagan ito. O, di ba? So yan also, pa-comment lang sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then, next topic tayo.